Alam ko, naghahanap ka ng mga little secrets, dirty ones at that, tungkol kay Ted Salazar na yan, pare. Kaya huwag mong solohin, huwag mong kimkimin. Alam mo, para kang si Kring Kring. Kring naman. Don't say bad words, ha? Ano kailangan Kring Kring? Bakit Kring Kring? Paano pumasok si Kring Kring dito? Kasi para kayong love team sa pangingialam sa buhay ko. Pare, I just want to return the favor. Utang na loob ko sa'yo, pare. Okay. Aminin ko. Okay? Magsasara kami ng deal ni Ted Salazar. At the same time, sa contract signing, kakusapin ko si Bea. So it's like hitting two birds with one stone. Yun lang yun. That's it. Pero hindi ako manloloko, hindi ako maninira. Not even for Bea? Picture this. Kung tama yung iniisip ko, isa lang ibig sabihin yung Ted Salazar na yan at saka yung Bea scenario na yan. Lolokohin niya lang si Bea, gagamitin niya lang si Bea, at pag sawa na siya, she'll be dropped like a hot potato, pare. Now, kung kaya mong sikmulain na makita ang iyong one true love na masaktan, then by all means, go. Nagkukunwari pang inosente, bibigay din naman. Ted? Siyempre. Tumawag ang Benicio Builders Corporation. Tinatanong nila kung available ka tonight for the contract signing. Yeah, sure. Kindly call Bear for me. Okay. Excuse. Oras talaga yung assistant mo, Ted. Ba't di mo palitan ng bata-bata at medyo sexy? Bro, assistant pa ni Daddy yan nung siya nakaupo dito. Hindi niya ako papayagan na pakawalan yan eh. Besides, maganda naman yan para sa image ko, so okay lang. Oo nga pala, you're Mr. Perfect. Yung pag-i-invest mo pala sa kumpanya ng ex ni Bea, papabango rin ba yun ang image mo? Isa rin ba yun sa palabas mo? Ibang klase ka talaga, Tol. Ba't hindi mo ako turuan ng mga ganyan diskarte mo? Oo ba? Yun lang pala eh. Dali lang yan, bro. He was the perfect boyfriend. Sweet, thoughtful, pet lover, family-oriented. Most especially, faithful. Pero palabas lang pala lahat ng yun. Pinangako niya sa akin na ako lang ang mamahalin niya. Pero meron pala siyang ibang girlfriends. Girlfriends? Like, ilan? Gusto kami ng babaeng pinagsabay-sabay niya. Ngayon, tingnan mo ako. Masira buhay ko. Dahil sa kanya. Kawawa naman ng babaeng papakasalan niya. Ano kayo? Kakain ka sa oras, ha? Okay, pasok po kayo. Dito po. Ate, ilang taon na bang abandonado itong apartment niyo? Ay, 5 taon na po. Ha? 5? Bakit ang tagal na? Mukha namang mura to, tsaka maganda naman. Kasi meron pong nagmumulto. Look, relax lang. Kasi naman kayo, ate. Honest lang po ako sa mga nag-i-inquire dito. Kasi alam naman po ng mga kapitbahay namin ang mga nangyari dito. Ano bang nangyari dito? Yung pong dating nakatira dito, nahuli po nung tunay na asawa na may kulasisi po dito. Siyempre, naging madugo po yung mga pangyayari. Paparamdam ata yung multo. Hindi po. Yung lasing lang po yun doon sa likod namin. Hoy! Minto ka na nga dyan, matulog ka na! Sabi ko siya, umalis na tayo dito eh. Dito lang tayo sa bahay. Tikat na. Kukunin niyo po ba to?
Naghahanap kayo ng apartment? Oo, meron. Pero madumi, mabaho, magulo yung lugar. At meron pang multo. Sabi ko nga dito kay Crane, huwag din yung kunin. Eh, nagpupumilit. Hayaan nyo na, Lo. Papagtsagaan namin yun ni Marcos pansamantala. Matitiis mundo nakatira si Marcos. Chip, pagsabihan mo nga ito. Pagsabihan mo. Alam mo, dito muna kayo hanggat wala pa kayo nakikita malilipatan. Kita mo na. Sabi ko sa'yo, papayag eh. Oo naman. O, sige, papahinga na ako. Ha? Para na kayo. Sige, Lo. Salamat. Salamat. May kapalit yun. Bakit may kapalit? Bakit mahanap kang kakapalit? Eh, ako nga pag yung... Hindi. Sandali lang to. Madali lang to. Tutulungan mo lang ako. Saan na naman yan? Lahat po gagawin ko. Kimi, come in. Lahat ng bagay may kapalit. Ang magdadala ng malaking gulo. Mali ka pa rin! Niloloko mo si Bea! You're pushing it too far, you jerk. Ako pa ang jerk! At nakamamatay na pasabog. Lahat ng bao sa pagkatao mo, ilalabas ko yan! Hindi ko mapigilan pag naglatins ako. That's for you. Every malay